Sa isang tahimik na Sabado ng hapon, isang simpleng lakad ang tuluyang nagpabago sa kapalaran ng isang dalagang Pilipina sa bansang Ireland. Dahil ang lakad na yon ay ang paglalakad na hindi na kailanman makakauwi pa. Si Justine Valdez, 24 na taong gulang, isang masipag na estudyante at anak ng mga Pilipinong nangarap ng magandang bukas sa ibang bansa. Ngunit isang pangyayari ang magpapabago sa pangarap na kanilang binuo. Bandang 5:00 ng hapon, ang Pilipina na si Justine ay tahimik na naglalakad sa kahabaan ng kalye ng Enniskerry, County Wicklow, Ireland. Bitbit nito sa isang kamay ang kanyang cellphone at sa kabila naman ay ang plastik ng tinapay na na-request ng kanyang ina bago siya umuwi sa kanilang tahanan. Ngunit hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na biglang huminto sa gilid ng kalsada. Isang lalaki ang mabilis na lumabas at tinambangan ang Pilipina. Ang lalaki ay mabilis na hinablot si Justine papasok sa sasakyan nito. Ngunit si Justine na nagulat sa pangyayari ay nagpumiglas mula sa malakas na pagkakagapos nito. Pilit na lumaban, ngunit wala itong magawa sa lakas ng isang lalaki. Dahil doon, ang kanyang mga bitbit na plastik ay nagtapunan sa daan at ang kanyang cellphone ay nahulog sa lupa na dahilan upang hindi na siya makakatawag pa ng tulong. Sa loob ng ilang segundo, naging matagumpay ang lalaki sa pagdukot sa Pilipina. Hinatak nito ang kanyang katawan at hinagis sa likod ng sasakyan. Mabilis nitong pinatakbo ang sasakyan palayo sa lugar, lulan ang nooy 24 anyos na si Justine Valdez. Habang patuloy sila sa paglalakbay, napadaan sila sa mataong lugar. Sa daan ay nakita niya isang babae na nakatitig sa kanya. Ang dalawa ay nagkatitigan at batid nito ang takot sa kanyang mga mata. Sa pagtatangka na maisalba ang kanyang buhay, ay sumigaw ito sa babae at humingi ng tulong. Ang kanyang mga kamay ay nasa salamin ng bintana sa pagtatangkang baka sakaling maabot ng mga kamay nito ang ligtas na lugar sa labas ng sasakyan ng lalaking kumuha sa kanya. Ngunit mabilis na humarurot ang sasakyan palayo sa babae at kasabay ng pagkawala ng babae sa kanyang paningin ay ang pagkawala ng huling pagkakataon upang maisalba ang kanyang buhay. Ngunit sino nga ba si Justine? Bakit siya dinukot sa liwanag ng sikat ng araw kung saang marami ang posibleng makakakita? At ano ang kanyang magiging kahihinatnan sa kamay ng isang estrangherong lalaki? Si Justine ay ang nag-iisang anak ng mag-asawang Pilipino na si Tess at si Dan. Ang mag-asawa ay lumipat sa Ireland upang magtrabaho, isang oportunidad ng magandang bukas para sa kanilang pamilya. Habang si Justine naman ay naiwan sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya. Noong 2015 ay tuluyan nang nilisan ni Justine ang Pilipinas upang manirahan sa Ireland kasama ang kanyang mga magulang. Ang mag-anak ay tumira sa isang tahimik na lugar sa Enniskerry, County Wicklow. Pagkatapos dumating sa Ireland, si Justine ay kaagad nag-enroll sa isang universidad at kumuha ito ng kursong accountancy. Dahil din sa sipag at tiyaga nito ay pinagsabay niya ang pag-aaral at ang dalawa niyang trabaho. Ang una ay ang isang care worker at ang pangalawa ay bilang isang waitress sa matao at abalang bayan ng Bray. Ang kanyang mga magulang ay nilarawan siyang matalino, masunurin, mabait at mapagmahal sa magulang. Hindi daw ito nakakalimot tumawag sa kanyang ina at ama kapag ito ay malayo sa kanila. Noong 2017, si Justine ay nagkaroon ng karelasyon na si Joseph Square. Inilarawan niya na ang dalaga ay masiyahin, active, at hindi daw ito nagpapakita ng pangit na ugali sa lalaki kahit kailan. Dinagdag pa nito na ang Pilipina ay isa sa mga taong hindi nito makakalimutan. Ngunit si Justine na maraming nagmamahal, puno ng buhay, at may magandang kinabukasan na naghihintay ay dinukot sa maliwanag na sikat ng araw at sa harapan mismo ng ibang potensyal na witness. Tila ang kriminal ay walang takot sa batas upang gumawa ng ganon karahas na krimen. Ilang minuto matapos ang pagdukot sa Pilipina
ay isang witness ang tumawag sa mga pulis. Sinabi nito na ang isang babae sa loob ng itim na Nissan Qashqai ang nakatingin sa kanya na tila kinukuha nito ang kanyang atensyon. Ang babae ay nagsisigaw sa loob ng sasakyan at ang mga kamay nito ay pinupukpok ang salamin ng bintana. Ito daw ay humihingi ng tulong, ngunit bago pa man ito makagawa ng paraan, ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Ang babae na hindi mapalagay sa kanyang nakita ay huminto sa gilid ng kalsada upang tumawag ng mga pulis. Ilang minuto matapos tumawag ng isang witness, ay isa pang lalaki ang tumawag sa mga pulis sa kanyang nasaksihan. Isang babae ang kumakaway sa kanya na animoy humihingi nito ng tulong sa loob ng isang itim na sasakyan. Ang itim na Nissan Qashqai ay nasa kanyang harapan habang nagdadrive ito pauwi galing sa trabaho. Dahil sa kakaibang pangyayari na iyon, ang lalaki ay tumawag ng mga pulis pagkatapos makarating nito sa kanyang bahay. Ang mga pulis ay agad na nag-imbestiga sa lugar kung saan nangyari ang pagdukot. Doon ay natagpuan nila ang basag na cellphone ni Justine at ang plastic bag na pinaglagyan ng tinapay na pasalubong nito sa kanyang ina. Ang mga investigador ay agarang nagdispatcha ng kanilang patrol car at helicopter upang makatulong sa paghahanap ng nawawalang Pilipina. Ang mga ito ay gumawa ng masusing paghahanap dahil alam ng mga ito na bawat segundo ay mahalaga at habang tumatagal ang kaso ay nagiging maliit ang pag-asang makita pa nila na buhay ang Pilipina. Samantala, ang mga magulang ni Justine ay nag-aalala nang bigo itong makarating sa tamang oras. Buong araw silang magka-chat sa messenger, ngunit ng oras na pauwi na, ang dalaga ay hindi na ito nagre-reply pa. Mas lalong natakot ang ina ng babae nang marinig ang tunog ng helicopter at sirena ng sasakyan ng mga pulis na tila ba ang mga ito ay may hinahanap. Sa pagpapatuloy ng masusing imbestigasyon, ang mga CCTV sa mga kabahayan, stoplight at daan ay dinala ng mga pulis upang imbestigahan sa pag-asang maituturo nito ang nawawalang Pilipina. Kalaunan, ang kasipagan ng mga pulis ay nagbunga. Sa pinagsamang pahayag ng mga saksi at sa tulong din ng mga CCTV camera, ay natunto nila ang may-ari ng sasakyan na ginamit sa pagdukot kay Justine. Sa unang pagkakataon, ang mga pulis ay nagkaroon ng sulid na lead sa kaso. Kung kaya, noong linggo ng umaga, unang umaga matapos ang pagdukot, ang mga pulis ay kumatok sa bahay kung saan nakatira ang may-ari ng sasakyan. Ang Nissan Qashqai ay nakarehistro sa pangalan na Mrs. Nicola Hennessy. Nang tinanong ng mga pulis ang babae tungkol sa sasakyan, ay sinabi ni Nicola na ito daw ay dinala ng asawa niyang si Mark. Dagdag pa nito na umalis daw ito ng Sabado ng hapon upang uminom sa isang bar at hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakabalik. Ang mga pulis ay agarang kinuha ang background at impormasyon tungkol sa lalaki upang malaman kung ano ang kinalaman nito sa pagkawala ng Pilipina. Ang mga pulis ay patuloy na nag-imbestiga sa pamilya ng lalaki para sa agarang paglutas ng kaso. Ayon sa kanyang asawa, si Mark Hennessy ay ipinanganak noong 1977. Siya at ang asawang si Nicola ay mayroong 2 anak na babae. Dagdag pa nito na ang kanilang pagsasama ay halos patapos na at ang lalaki din daw ay madalas gumamit ng ipinagbabawal na gamot gaya ng heroin. Habang lumalalim ang investigasyon ay unti-unting lumilinaw ang mga larawan. Habang ang mga pulis ay hinuhukay ang nakaraan ng lalaki ay unti-unting lumalabas ang totoong kulay nito. Ang lalaki ay nagkaroon ng kaso ng pananakit at minsan nang nahuli na nagmaneho habang nasa impluwensya ng drug. Ngunit ang mga kasong yon ay hindi dinaluhan ng lalaki sa korte. Kinalaunan, ang balita ng pagkawala ni Justine ay umabot na sa mga pahayagan. Ang mga kapulisan ay tinipon ang mga media at inilabas ang deskripsyon ng partikular na sasakyan. Isang itim na Nissan Qashqai, kasama na din ang deskripsyon ng larawan ni Mark Hennessy sa mga ito. Sa pag-asang mapabilis ang pagtunton sa salarin at pagbabakasakaling may uwi pa ang Pilipina ng buhay.
Kasabay ng pagputok ng balita ng pagkawala ni Justine, ang publiko at ang mga kapulisan kasama ang pamilya ng biktima ay nagtulong-tulong sa maigting na pagmamasid sa kanilang paligid, sa pag-asang may makatunton sa salarin. Isang araw, ang babae na si Christina Connolly ay kakatapos lang sa kanyang trabaho nang makita ang itim na Nissan Qashqai sa daan. Ang sasakyan ay nagmatch sa deskripsyon ng mga pulis, kung kaya ang babae ay sinundan ang sasakyan at tumawag ng mga pulis. Kalaunan, ang sasakyan ay tumigil sa Cherrywood Industrial Estate at sa puntong iyon ay napagtanto ng babae na delikado nang sundan pa ang lalaki. Ayon dito ay alam daw ng lalaki na sumusunod siya dito dahil paulit-ulit itong tumitingin sa rearview mirror. Kung kaya minabuti ng babae na bumalik na lamang. Ilang minuto ang nakalipas at dumating ang mga armadong pulis sa lugar. Walang kasiguraduhan kung ano ang kanilang matatagpuan. Ang lahat ay kabado, tahimik na humihiling na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa nawawalang dalaga. 8:00 na ng gabi, ngunit sa labas ay maliwanag pa rin ang araw. Habang papalapit ang mga pulis sa itim na sasakyan, nilapitan nila ang salarin at tinutok ang mga baril dito. Sinabihan nila itong lumabas ng sasakyan, ngunit tumanggi ang lalaki. Bagkos, ito ay bumunot ng patalim at doon ay hiniwa ang kanyang kaliwang kamay hanggang sa siko. Sa puntong iyon, ang mga pulis ay sinubukang sirain ng bintana ng sasakyan, ngunit ang salarin ay nilagay ang patalim sa liig nito. Pagkatapos ay nilagay nito ang kanyang mga kamay sa manibela at nang akma na niya itong paandarin, ay isang bala ang tumama sa kanya at ang lalaki ay malubhang nasugatan. Agad nilang tinanggal ang salarin sa sasakyan at agarang hinanap sa loob ang nawawalang Pilipina. Ngunit nanlumo ang mga ito nang wala doon ang dalaga. Ang mga paramedics ay dumating upang kunin si Mark. Ang mga ito ay nagmakaawang sabihin sa kanila kung nasaan ang Pilipina. Ngunit sa lubha ng sugat nito, kalaunan ay opisyal nang idineklarang patay si Mark Hennessy. Isang katapusan na lalong magpapahirap sa sitwasyon. Ang mga pulis, publiko at pamilya ng biktima ay nanlumo sa realidad na kailangan nilang harapin. Sa bawat minuto na lumilipas, ay mas lalong tumitindi ang pangamba kung si Justine ba ay matatagpuan pa, o kung matagpuan man ay maaaring huli na ang lahat para sa kanya. Ngunit sa gitna ng pag-iimbestiga, isang papel ang magtuturo ng direksyon patungo sa Pilipinas. Doon ay nakasulat ang mga katagang Sorry at Pax Castle. Ang duguang papel na yon ang kanilang naging lead at ang mga pulis ay agarang sinuyod ang lugar na nakalagay sa papel. Ang Pax Castle ay isang tower na itinayo noong 16th century. Ang mga dingding at bubong nito ay nakabaklas na at naiwan na lamang ay ang 4 na haligi na yari sa mga bato. Pinapaligiran ito ng mga kahoy at matataas na mga damo na lalong nagpahirap sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Ang mga kapulisan ay masusing sinuyod ang buong lugar sa pag-asang makahanap sila ng mga clue na makapagtuturo sa kinaroroonan ng dalaga. Hindi na sila naghanap pa ng matagal. Lunes ng umaga nang makita nila ang isang bag na pagmamay-ari ni Justine. Ngunit noong 3:00 ng hapon, ang mga pulis ay nagulat sa kanilang matatagpuan. Ang katawan ni Justine ay natagpuan sa ilalim ng madamong talahiban. Si Justine ay wala ng buhay nang ilang araw na ang nakakaraan. Ilang oras pagkatapos ito dukutin. Ayon sa autopsiya na ginawa ni Dr. Linda Mulligan, opisyal na nakaulat ang dahilan ng pagkamatay nito. Asphyxia caused by manual strangulation. Ang asphyxia ay isang medikal na kondisyon kung saan ang katawan ay nawalan ng hangin na magreresulta sa pagkawala ng malay o pagkamatay. Sa kaso ni Justine, namatay siya dahil sa pagkawala ng oxygen sa kanyang katawan at ang dahilan ay ang matinding pananakal. Naitala din sa pagsusuri na si Justine ay nakakain ng cocaine bago ito namatay. Isang inosenteng buhay na kinitil ng isang demonyong kriminal. Ang mga labi ni Justine ay iniuwi sa Pilipinas upang makasama ng mga pamilya nito sa Aritao bago ito tuluyang ilagay
sa kanyang huling hantungan. Si Tess at si Dan ay tuluyan ng nilisan ng Ireland upang ipagpatuloy ang buhay sa Pilipinas. Nakakalungkot isipin na ang pamilya na walang ibang gusto kundi ang magkaroon ng magandang bukas ay tinapos lang ng isang lalaking lulong sa druga. Ang kaso ni Justine ay nagpayanig sa buong Ireland at sa mga Filipino community doon. Ito din ang nagbukas ng isa sa mga pinaka-nakakakilabot na kaso ng karahasan laban sa kababaihang Pilipina sa iba't ibang bansa. Ngunit higit pa sa kanyang kinahantungan, si Justine ay mananatiling huwaran at inspirasyon sa ating mga kabataan. Masunurin, mapagmahal, matalino, masipag, at masayahin. Yan si Justine. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad at maraming salamat sa pagtapos ng ating storya. Please like and subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwento na darating. Ingat tayong lahat.